Mag-react tayo dito sa latest presidential survey ng WR Numero kung saan nangunguna pa rin itong si VP Sara Duterte with 35.9%. Okay, malaki pa rin yung kanyang lamang sa mga iba niyang katunggali. Of course, itong mga surveys, 2 taon pa mula sa eleksyon, gamitin natin siya bilang guide. Okay? Tingnan natin yung mga iba't ibang survey o tapos tsaka natin tignan at i-analyze kung nasaan ba yung ano ngayon, yung sentimiento ngayon ng taong bayan. So of course, wala namang question. Okay? Nangunguna si VP Sara Duterte, she is the person to beat at medyo malayo pa doon sa kanyang susunod na katunggali bago siya mahabol. Para sa akin, what's interesting dito sa survey na ito ay yung pagsipa pataas nitong si Idol Raffy Tulfo. Okay? Dati number 3 siya behind Leni Robredo. Ngayon, umakyat siya ng mga around 5 or 6 points. Nasa 18.5% na itong si Idol Raffy. Okay? So, is this the start? Okay? Ito yung kailangan bago mag-decide si Idol Raffy kung siya ba ay tatahak sa pagiging susunod na pangulo. Titingnan niya, meron bang momentum sa side ko? Do I have enough support o para magkaroon man lang ng tsansa, okay, na dumikit doon sa number 1 na si Sara Duterte? Sa ngayon po, kung titingnan nyo, yung panimulang pattern, posible, nagsisimula na. And the thing is, ito yan. Ito yung pinagkaiba kasi nung kay Lenny tsaka kay Raffy Kapag umatras itong si Raffy Tulfo, yung kanyang 18% ngayon, ay hindi pa sigurado kung mapupunta yan kay Lenny, kung i-endorso niya si Lenny, or baka kay Sara. Kasi yung iba dyan, gusto si Raffy kasi kamay na bakal. Siguro, tough on crime, tough sa mga scalawags. So, hindi pa rin sigurado kung saan mapupunta yan Unlike, in my opinion, itong 15% ni Leni Robredo, yan yung mga sumusuporta para sa good governance, lahat ng mga sinusulong ni then VP Leni, 'di ba? Mas malaki yung tsansa na they will come over, they will coalesce doon sa susunod na pinakamalaki para tapatan itong si Sara Duterte kung sakaling hindi tatakbo si Leni. So mas malaking tsansa na mailipat itong kay Leni Robredo na 15%. Dito kay Raffy Tulfo, pag pinagsama mo yan, you will get to ilan ba? Mga 33-34%, dikit na yung laban. Okay? Of course, si Bongo, si Bam Aquino, meron silang tig 3%, so pwede mong idagdag yan dun sa isa sa pink, yung kay Bongo, kay Sara. So, kung one-on-one ang magiging laban, okay? Medyo maganda-ganda. Okay? Merong laban. Kung yan man ay si Raffy Tulfo o si Leni Robredo. Of course, malayo pa, marami pang mangyayari. Meron pang impeachment na hinaharap si Sara Duterte. Hindi natin alam kung meron pang ibang aangat na mga baka wala sa listahan dito ngayon. Diba? Baka meron pang bagong pangalan na susulpot at lalaban sa 2028. So mahaba pa po yung laban. Pero ako, I've always been a Tulfo fan. Sinusuportahan ko yan every time tumatakbo sila bilang senador. At tingin ko, mas may kakayahan itong si Idol Raffy na patakbuhin yung bansa. Okay? Kaya niyang banggain yung pong mga malalaking mga oligarkiya. Kaya niyang banggain yung mga siga-siga na mga politiko o kaya niyang ayusin, okay, yung pong peace and order situation sa bansa at sa dami po ng natulungan nitong si Idol Raffy, 'di ba? Kung ikumpara mo, ilan ba ang natulungan ni Sara Duterte, ilan ang natulungan ni Idol Raffy? Wala pong question, napakarami po ang natulungan ni Raffy Tulfo at marami siyang binangga para lang po matulungan yung pong mga maliliit po nating kababayan. So ito pa yung isang interesting na result na lumabas doon sa WR Numero na survey. It shows 33% ng mga na-survey nila identified as a Duterte supporter, okay, mga DDS. Tapos 22% ang sumusuporta kay Marcos sa kanyang administrasyon, habang 17% ang nag-identify bilang kakamping. Okay, so kung sakaling magkaroon man ng Unipink,
Pagsamahin mo 22%, 17%. So medyo medyo magkakaroon ng advantage over doon sa mga nag-a-identify bilang mga Duterte supporters. Ang problema, okay? Sabihin natin yung problema. Kapag dinetalye pa itong mga numbers na ito, okay, makikita na yung 33% na nag-identify as Duterte, mas marami sa kanila, I think two-thirds ng kanilang bilang ay solid Duterte. Ibig sabihin, kahit sinong ilaban nila dyan, kung si Baste, si Bongo, si Robin, yun ang susuportahan nila. Unlike dito sa Marcos na supporters, mas maliit yung figure. I think mga nasa 20% yung nag-a-identify na solid Marcos o yung mga loyalista na kahit sino yung ilaban nila. Okay? Kahit sinong itapat nila dyan. Kung si Irene Marcos yan o kung si John Vic o kung sino man ang gustong ilaban ni Pangulong Marcos, yun ang susuportahan nila. So, yun ang pinagkaiba. At maaring masway siguro yung mga iba, lalo na yung mga soft Marcos voters, kung depende sa kandidato na ilalaban sa 2028. Pero ito consistent naman talagang nandyan, talagang one-third, 33%. Karamihan dyan, Lower Visayas at yung Mindanao. Doon nang gagaling yung base of support ng mga Duterte at they identify as itong mga DDS na ito. Pero like I said, itong si Idol Rafi, dito kulang Okay? Kasi tignan nyo yan, diba? Merong solid Marcos, solid Pink, sila Lenny, solid Duterte. Hindi pa naka-quantify kung ilan yung mga solid Tulfo fanatics. Okay? Wala pa For sure merong ng mga tao na gusto si Raffy Tulfo, marami. Okay? Pero yung magiging diehard, okay, yun ang kailangan ni Idol Raffy, mag-transition yung mga Tulfo supporters maging diehard Tulfo fanatics. At yun ang makikita natin heading to 2028. Will he be able to convert that? Okay? Yung mga diehard Tulfo fanatics, yan ang magiging online army mo na hindi mo kailangan bayaran, makikipag-away yan sa'yo sa online, sa mga DDS, sila yung sasagot sa mga comments ng mga DDS, ng mga supporters nila, o kahit ng mga kung sino pang ibang makalaban. So, yun ang need na ma-develop ni Idol Rafi heading to 2028. Yung kanyang sariling grupo na parang ganito na either pink o parang pink o green o so yun ang makikita natin. Ako po personally, yun nga, like I said, I'm a big Tulfo fan. Sinusuportahan ko yan. Yung mga magkakapatid, si Idol Rafi, si Erwin, si Ben, I have met them a few times before at mahuhusay at magagaling. At baka sila yung kailangan natin, 'di ba, para ayusin yung direksyon ng Pilipinas. Pero ang tanong nga dito is ano mangyayari between now hanggang sa filing sa 2027? Will Idol Rafi have enough momentum para po talunin yung kasi nag-uumpugan ngayon Duterte, Marcos, Pinks. Tapos we have enough steam para biglang bubulusok siya yung mangunguna, mag-away kayo diyan. Ang pipiliin ng tao itong si Raffy Tulfo. Kasi minsan nakakasawa na din awayan ng Marcos, Duterte, tapos yung mga pink pa. So baka maghanap yung tao ng kakaiba. So abangan natin, okay? So very interesting itong mga data na lumalabas mula sa WR numero. At marami pang mangyayari. Nandiyan pa yung impeachment, nandiyan pa yung mga iba't ibang mga issue pa na lalabas. And of course, pag presidential election, talagang anything can happen.